Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Pamunuan mo, Angel. Amen! Bago kayo umupo ay ayusin at pakipulot ang mga basura na sa paligid at ilagay ko sa tamang basurahan. Ngayon, maaari na kayo umupo. Maliban ba sa ating klase ngayon? Wala po! Wala sa grade 1 at wala din sa grade 2? Wala po! Ngayon, tandaan natin na ito ang grade 1 at ito naman, kayo naman dyan ay ang ikalawang paitan. At ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin ay alalahanin muna natin ang ating mga alituntunin sa ating klase. Lahat pakibasa. Maupo na maayos, makinig na mabuti, lumahok sa mga gawain at tanayan sa klase, itaas ang inyong kamay kung gustong sumasagot. Yan ang mga alituntunin sa ating klase na dapat inyong sundin. Naintindihan ba mga bata? Opo. Ngayon, para sa grade 2, ay bibigay ko na ako sa inyo babasahin habang ako ay magtatalakay sa grade 1. Tayo sa baba ang ating nakaraang aralin noong hapon. Ang ating aralin ay mga bahagi ng katawan. Ngayon, may ipapakita ako sa inyong larawan na gusto kong sabihin ninyo kung anong bahagi ng katawan ito. Maliwanag ba? Opo, teacher. Okay, simulan natin. Ito. Mata! Tama, ito ay mata. Saan ba ang mata ninyo? Ito. Tama, ito ay mata. Mahusay dahil kayo ay may natutunan sa ating nakaraang aralin. Ngayon, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Opo, teacher. Ngayon, mga bata, mayroon akong misteryosong bag dito. At gusto ko, ano kaya ang laman nito? Para malaman natin ay gagamit tayo ng salitang pananong. Ano kaya ito? Eraser. Tama, ito ay pambura. Sino kaya ang nagmamayari nito? Teacher. Si teacher. Tama, si teacher. Saan kaya ito madalas na makikita? Sa loob ng klase. Para sa loob ng paaralan. Ano nga ba ang ating ginawa upang malaman ang laman ng bag na ito? Nagtanong, teacher. Tama, tayo ay nagtatanong. Ito ay isang paraan upang malaman natin ano ang nasa loob ng bag. Ngayon, mayroon akong maikling kwento dito. At gusto kong kayong lahat ay makinig dahil may tanungan ako pagkatapos. Ngunit bago yan ay atin muna malalahanin at ating basahin ang layunin sa ating klase. Una, lahat basahin. Natutukoy ang bilang ng patig ng mga salitang nabasa. Makapapapatig ng mga salita. Makabasa ng salita sa pamamagitan ng pagpapatig. Yan ang ating mga layunin. Ngayon, simulan ko na ang ating maikling kwento. Ito ay ang pinakagatang ang bola ni Ben sa bangko. Isang umaga, hindi makita ni Ben ang kanyang paboritong pulang bola. Nagtaka si Ben. Tinanong niya ang lahat sa bahay. Oo, sabi ng kanyang tatay. Alam ko kung sino ang muling naglaro niyan. Si Kuya Sam ang naglaro kahapon sa likod bahay. Tinanong ni Ben si Kuya Sam, Kuya, saan ba ang bola ko?
Ngumiti si Kuya Sam. Tumasik ito ng malakas habang bumasket kami. Nandiyan lang yan sa likod ng puno ng mangga sa bakod. Agad na tumakbo si Ben sa likod ng puno ng mangga. Nakita niya ang kanyang pulang bola. Masaya siyang naglaro muli. Ngayon, kung nakinig kayo sa kwento, ano ang hinahanap ni Ben? Angel? Bola, teacher. Tama, hinahanap niya ang kanyang pulang bola. Sino naman ang naglaro nito at nagpatalsik nito? Okay. Kuya Sam, teacher. Tama si Kuya Sam. At saan naman tatagpuan ng bola? Mangga? Sa likod ng puno, teacher. Tama, ito ay natatagpuan sa likod ng puno. Magaling dahil kayo ay nakakasagot sa ating mga katanungan. Ngayon, makita natin dito ang mga kagamitan sa bawat salitang pananong. Tayo ay nagamit ng salitang ano kung tayo ay natatanong para sa bagay. At sino naman kung tayo ay natatanong para sa tao. At saan naman ay kung tayo ay natatanong para sa lugar. Naintindihan ba? Opo, teacher. Halimbawa, ano ang hawak ko? Marker. Tama. Sino ang guro ninyo? Si Teacher Rose. Tama. Saan tayo ngayon? Nasa paaralan. So, yan ang mga halimbawa ng mga salitang pananong. Dahil ang mga salitang pananong, tulad ng ano, sino at saan, ay nakapahalaga. Nakahalaga. Sila ang masusi natin para maintindihan at malaman natin ang mga bagay na gusto natin malaman. Malaman natin ang eksaktong sagot na kailangan natin. Ngayon, may ibigay ako sa inyong babasahin habang ako ay lilipat sa grade 2. Ngayon, itabi niyo muna inyong mga ginagawa at makinig. Sino rito ang bata? Sure. Tama, kayo ay lahat bata pa. At kung kayo ay bata pa, hindi pa makalimutin, ano ang ating tinalakay kahapon? Elaine? Tungkol sa pagpapanting, teacher. Tama, ito ay tungkol sa pagpapanting. Ngayon, mayroon akong papakita sa inyong larawan. At gusto ko itaas niyo ang inyong kamay kung ito ay nakasulat ng tama. Ibaba niyo ang inyong kamay kung ito naman ay mali. Ngayon, simulan natin. Tama. Dahil kayo ay nagtaas ng kamay dahil ito ay nakasulat ng tama. Ito naman. Mali. Dahil ang pagkasulat ay mali. Dahil ang tamang letra na pagkasulat ay L-A-P-I-S. Lapis. Magaling dahil kayo ay may natutunan pa sa ating aralin. Ngayon naman, gusto kong hulaan ninyo kung ano ang mga nasa larawan na aking ipapakita. Una, Asayas. Anong larawan ang nasa simbahan? Tama, ito ay simbahan. Tingnan natin kung tama ba ang sagot ni Asayas. Tama, simbahan na. Lahat basahin. Simbahan. Pangalawa, Elaine. Telephone na, teacher. Tingnan natin kung tama ba ang sagot ni Elaine. Tama, ito ay telepono. Panghuli. Lamesa, teacher. Tama, ito ay lamesa. So, ngayon, ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pagpapanting. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating talakayan ay ating munang basahin ang layunin. Grade 2, lahat makipasa. Napapagasa ng salita sa unang kita. Napapapating ng mga salita. Napapasa ng salita sa pamamagitan ng papapating. So, yan ang mga layunin.
pakibasa ang ating aralin sa araw na ito. Pagkapantig. So, ano nga ba ang pagpapantig? Lahat basahin. Ang pagpapantig ay makakatulong upang lalong malinaw ang kasanayan sa pagbasa. Tama, ito ay nagamit upang malinaw ang kasanayan sa pagbasa. Ano naman ang pagpapantig? Lahat basahin. Pagpapantig ay wasing wastong paghahari o paghiwalay ng mga pantig ng mga salita. Tama, ito ay paghiwalay ng paghati o paghiwalay ng mga patig ng mga salita. Halimbawa, masila ay ilang pantig meron ang salitang masigla ang bilangin. Isa, dalawa, tatlo. Tama, may tatlong pantig ang salitang masigla. Ito naman, bayan. Ilang pantig meron ang bayan? Dalawa. Dalawang pantig. Sino naman gustong sumubok sa pagpantig nito? So, Teacher Angel. Una, Elaine, pangalawa. Mali. Okay, tingnan natin kung tama ba kanilang sagot. Una, basahin. Maganda. Kulang-kulang. Halaman. So, tama ba ang pagkakapantig nila? Opo, teacher. Tama. Dahil kayo ay marunong na magpantig. Ngayon, may mga kaibigan ako dito. Ngunit sila nito paano magpantig. Kaya, hatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at ito naman ang pangalawang grupo. Ang gagawin ninyo ay may bibigay akong tatlong salita sa bawat pangkat. Ang gawin ninyo ay buuin ito sa pamamagitan ng pagkakantig nito batay sa bawat larawan. Ilagay ang bawat salita sa baba ng larawan at bilangin kung ilang pantig ang bawat salita at isulat ito sa baba ng nabuo, ng salita nabuo. Maliwanag ba? Opo, teacher. Ngayon, ito sa unang pangkat at ito naman sa pangalawang pangkat. Ito ang sa una at pangalawa. At ang pamantayan nito ay magbibigay ninyo sa inyong paggawa ng pangkatang gawain. Kayo ay makuha ng 5 puntos kung tama ang pagkakantig sa lahat ng salita, matapos ang gawain at sinapos ang oras na ibibigay, at lahat ng membro ay nagsalita at magtulungan ng maayos. So, kayo ay makuha ng 15 puntos. Ngayon, bibigyan ko lamang na kayo ng 7 minuto upang maganda sa kanyang presentasyon. Maaari na kayo magsimula. Ngayon, habang kayo ay tapos na ba? Tapos na ba ang bawat pangkat? Opo, teacher. Ngayon, gusto kong basahin ngayon ng sabay-sabay ang inyong ginawa. Unang pangkat, kayo ang una.
Tama ba ang mga pagpapatid ng unang pangkat? Opo. Opo. Ano naman sa pangalawang pangkat? Opo, teacher. Tama. Ngayon, may bigay muli akong babasahin sa inyo. Grade 2, habang ako ay nilipat sa grade 1. Kamusta naman kayo, grade 2? Mabuti naman po. Magaling. Ngayon, kung masubok ngayong kalaman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Kaya halimutin kayo sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito naman banda sa ay pangalawang pangkat. Ngayon, ang inyong gagawin ay sa unang pangkat ay kunwari kayo ay nasa tindahan ni Nina. Ang sitwasyon ay kunwari nasa tindahan kayo para bumili ng merienda. Magtanungan kayo kung tungkol sa inyong bibilhin, kung ano ang inyong bibilhin, sino ang bibilhan, at kung saan ninyo ito kakainin. Tandaan ninyo na gamitin ang ano, sino, saan sa inyong bilang. Intindihan ba ng pangkat? Opo. Para sa pangalawang pangkat naman, kunwari kayo ay maglalaro sa parke. Ang sitwasyon na inyong gagawin ay nasa parke kayo para maglaro ng tago-taguan. Magtanungan kayo kung saan kayo magtago, kung sino ang kaya, at kung ano pang malaro ang gusto ninyo. Naintindihan ba pangalawang pangkat? Opo. Ngayon, ito ang pamantayan sa inyong pangkatang gawain. Kayo ay makuha ng 5 puntos kung nagagamit ng tama ang lahat ng tatlong salitang kalinong sa ambok na sitwasyon at natapos ang gawain na eksakto sa oras na ibinigay at lahat ng membro ay nagtulungan at nagsalita. Kayo, natindihan niyo ba ang pamantayan? Opo, teacher. Ngayon, may 7 minuto lang kayo upang maganda sa inyong pangkatang gawain. Nag-grouping sa kanya, kailangan mag-group. Maria, lali na Maria. Mag-ano ka? Groupings. Mag-ano ka lang. Sige, tawag na. Bigay, roleplay, bibigay na. Sige na, parang video. Malasa na video. Ang balan ko ba sa untiin? Sabay ka. Huwag ka mo, Pag tiniil. Dami. Stressful. Ayan, kailangan ko. Sige na, kailangan ko. I 5 million viewers. Guys, gademo na mi guys. Tapos kami gademo. My God, i-ano sa lang ko. I-post. Play. Tapos na ba kayo, grade 1? Opo. Ang unang pagkat, tapos na? Opo. Ang pangalawang pagkat naman? Opo. Ngayon ay atin ang pakinggan, atin tingnan ang pagsasalulan ng unang pangkat. Maaari na kayo magsalula. Gutom na ako. Ay, para sa una, kami na pala ang unang pangkat at ang ay pamagat ko sa tindahan ni Nena. Ako po ang magsasalita sa Batang Luna. Gutom na ako. Ano kaya ang masarap na merienda dito? Ah, turon. Sino kaya ang ating bibilhan dito? Si Aling Nena na lang. Tara. Masarap ang turon ko, mga bata. Dalawa lang po. Saan natin ito kakainin? Doon na lang tayo sa bench. Tara! Yun lang po. Pangalawang pangkat naman, ating pakinggan. Maglalaro sa party.
Maglalaro tayo ng tago-taguan. Sige, sino ang taya? Ako na lang. Saan kaya tayo magtatago? Doon sa ilalim ng puno. Ano pa kaya laro ang susunod nating lalaruin? Wala ka naman. Magaling una sa kalawang pangkat. Kaya naman, bigyan natin ang galing lang ang bawang pangkat. Alam niyo ba paano gawin yun? Hindi po. Ganito lang. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Kayo nga. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Magaling dahil kayo ay nakikita ng kagalingan sa pangkat na gawain. Ano nga ating tinalakay ngayong araw, grade 1? Tungkol sa paano ng teacher. Saan, sino, ano. Tama, ating tinalakay ngayon ay tungkol sa mga salitang pananong na ano, sino, at saan. Ano naman ang tuna ninyo sa ating aralin? Ano? Maaari niyo bang ibagi, Angel? Ang natutunan ko po ay ang iba't ibang mga tanong ano, saan, at sino. Ngayon, alin namang salita ang ginagamit kung ikaw ay nagtatanong tungkol sa tao? Angel? Sino teacher? Sino si Asayas? Sino teacher? Tama, magaling, Angel. Ano naman ang ginagamit natin salitang pananong kung tayo ay nagtatanong tungkol sa bagay? Ano yan ka? Ano teacher? Tama, maaaring ka bang magbigay ng halimbawa? Ano ito? Magaling, may ka. Ano naman ang ginagamit natin kung kayo ay nagtatanong tungkol sa isang lugar? Saya. Saan teacher? Halimbawa, Saan ka punta? tama, yan ang mga salitang pananong. Ngayon, kumuha kayo ng isang buong papel at sagutan ang ating pagtataya. Piliin ang sagot na ano, sino, at saan. Naintindihan ba? Grade 1? Opo. Habang kayo ay nasagot, ay lilipat muna ako sa grade 2. Kaya, sagutan niyo ito ng tahimik. Ano ba ang ating aralin sa araw na ito, Angel? Pagpapantig ng mga salita teacher. Ano naman ang pagpapantig, Micah? Ano maaaring bang ibagi ng araw? Paghihiwalay po ng mga salita teacher. Tama, ito ay paghihiwalay ng salita upang mabasa natin ng maayos. Ano naman ang tunan ninyo sa ating aralin ngayon? Natutunan ko kung paano maghihiwalay yung mga salita sa isang salita. Magaling, Angel, dahil nakita natin na lahat ay matutunan sa ating aralin na ito. Kaya naman, kumuha ng isang buong papel upang sagutan ang ating pagtataya. Tapos na po. Ngayon ay ipasa niyo na ang inyong mga papel sa harapan. Tapos na po. Teacher. At dahil kayo ay tapos na, sulat na ang inyong aralin. Tapos na din po, teacher. Tapos na din ba kayo, grade 1?